Napakaswerte nga po ng mag-couple na 'to. Hoping and praying na sila po talaga magkatuluyan. Although hindi naman po natin ipinipilit kay Edu. No, si Edu at silang dalawa pa rin po yung masusunod. Siyempre si Fiancé, andun din po tayo sa part na naiilang din po siya. Pero pagdating ng panahon, kung sila po talaga yung pinagkaloob ng Panginoon at sila po talaga yung mag-soulmate, why not? So, another celebration po, kita naman po natin na continue yung pagsiselebrate ng 6th monthsary ng EDSI, sa Palawan. So nakakatuwa, no? Dahil kung saan si Kalingap Rab, andoon po yung mga beneficiary niya. Nitong si Fiancé at saka si Carl, alam naman po natin, di po nakasama yung iba. Pero sabi nga ni Kalingap Rab sa kanyang live, ay babawi po siya, syempre. Pantay-pantay po yung pagtingin ni Kalingap Rab, sa mga beneficiary po niya. So, ayun na nga po, no. Nakalimutan ko kung anong part po yun. Sinabi ni Eds na kung babalik po siya sa Hong Kong, ay isasama niya na daw po itong si Fiancé. Kaya nga po, no, last time may nag-sponsor kay Fiancé ng pang-passport po niya. So baka next year or sa susunod na buwan, my God, baka pupunta po sila sa Hong Kong. So alam naman po natin na maraming supporters ang EDSI abroad. Kasi nakikita ko sa history ko, yung iba nasa ibang bansa, Hong Kong, Singapore, United States. So napakasikat po talaga nila. Kaya marami pong nagmamahal kay Fiancé. So abangan po natin iyon, no? Pagkuha ng passport ni Fiancé, malamang ang mga sponsor niyan, nako, alam naman po natin yung mga sponsor ni Fiancé at saka ni Edu ay big time po talaga. Di po basta-basta. Isang bigayan, isang tao, my God. Sa lote pa lang po ni Fiancé, mapapalula ka na lang po talaga. Lalo na kung pupunta po sila sa abroad. So, alam naman po natin, kayang-kaya na rin po ni Fiancé bumili ng plane ticket po niya. Kasi, kung tutuusin, marami na pong ipon si Fiancé, pero iniisip po niya yung financial ng pamilya niya, yung pang-araw-araw po nilang gastusin. So, abangan po natin yun, mga ka-EDSI.